Eto na mga kabasketball, meron tayong good news kasi nga sinabi ng NBA draft analyst na si Jonathan Giboni na naghahanap na yung bawat NBA team ng mga 7-footers at sinabi niya pa na magbabalikan na yung Twin Towers dyan nga sa mga NBA team. Magandang balita yan para nga dito sa ating pambatong si Kai Sotto, especially pag maganda yung naging performance niya para sa ating Gilas Pilipinas dito nga sa FIBA OQT at posibleng baguhin ito yung desisyon ng kampo niya na huwag siyang paglaruin sa NBA Summer League. Papaliwanag natin yan at etong si Coach Tim Cone ipinaliwanag yung naging pagkuha niya ng 12 players at si Gio Chu nakahabol para irepresenta ang Pilipinas. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball sa naging balita ni Ruben Tirado para sa Spin.ph ay pinanindigan nga ni Coach Tim Cone yung naging desisyon niya na kumuha lang ng 12 players. Kasi alam naman natin na marami yung bumabatikos ngayon dito nga kay Coach Tim Cone dahil hindi niya raw na-anticipate. Kasi nagkulang tayo ng isang player, no? 11 na lang mga kabasketball dahil hindi sila nakakuha ng kapalit ni Scottie Thompson. Pero ayon kay Coach Tim Cone mga kabasketball, yung pagkuha niya ng 12 players, inasahan niya naman daw na kumbaga magkakaroon ng mga injuries. Yun nga raw yung dahilan kung bakit kinuha niya si Japet Aguilar at saka etong si Mason Amos para nga isama para maging 14 na no yung Gilas pool kasi reserve yung dalawa. Pero netong huli nga sinasabi niya na yung kay Scottie Thompson daw late daw talaga yon. Kumbaga hindi niya inasahan na hindi makakapaglaro etong si Scottie Thompson. At meron pa tayong good news mga kabasketball kasi nga ipinalita netong ESPN NBA draft expert, founder din ng Draft Express at kinuha na nga rin to mismo ng NBA no na magbabalikan na yung mga big man or yung mga 7-footer dyan nga sa NBA. Actually ito pa lang si Donovan Clingan no ay kinukuha or nagkaka-interest din sa kanya etong Spurs kung saan naglalaro na rin etong si Wembanyama. Ibig sabihin magto-twin tower sila mga kabasketball kasi kailangan na rin daw yan ng mga kupunan kung gusto nila makapasok sa playoffs. Kung syempre ang lalaki na ng malalakas yan, sila Embiid, sila Nikola Jokic, 'di ba? Maraming mga sila Wembanyama, syempre mag-i-improve pa yan. Ito paparinig ko sa inyo yung sinabi mismo netong si Jonathan Giboni. You better have some size in the paint. Every NBA teams are looking at this and they're reverting back to these twin tower lineups that we haven't seen in 10, 15, 20 years. Guys like Zach Edey, like Donovan Clingan, these guys have a really good chance to be top 10 picks. 5 years ago, that would not have been the case. 25 years ago, they may have gone number 1 and number 2 in the draft. So ano naman yung magiging epekto niyan dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto? Unang-una, 7'3" si Kai. At alam naman natin na kumpara doon sa mga ibang malalaki na hindi kasali dyan sa draft, bata siya mga kabasketball at malaki talaga yung potential niya. Kapag maganda yung naging performance niya dito sa ating Gilas Pilipinas, gaya ng sinasabi ko, no, may nangako na papipirmahin siya ng kontrata. At the same time, kahit yung mga hindi nangako mga kabasketball, kung ganun pala yung usapan at talagang may mga halos lahat or lahat ng mga NBA team, yung kasi yung sabi ni Jonathan Giboni ay kukuha na ng mga 7-footer, hindi malabong may kumuha kay Kai. At eto pa, posible ring magbago yung desisyon ng kampo ni Kai, ng agent ni Kai, na hindi na siya paglaruin sa Summer League. Bakit? Kasi gaya ng napanood natin, no, naka 6 points, 4 rebounds, 3 blocks si Kai doon sa nakaraang NBA Summer League nung naglaro siya sa Orlando Magic nang injured siya. Tatandaan niyo yun mga kabasketball doon sa mga nagsasabing mahina or ano, injured si Kai that time at mas payat siya noon kesa ngayon. Mas malakas yung katawan niya, mas malaki. So ano kaya ang magiging epekto niyan kung maglalaro si Kai dyan sa NBA Summer League? Mas malaki yung tsansa na may mga mas maraming NBA team ang makapansin sa kanya. So yun yung sinasabi natin mga kabasketball. At meron pang pahabol, no, na itong si Gio Chu
na hindi nga napasama sa ating Gilas Pilipinas ay maglalaro na rin dito sa Strong Group Athletics na magre-represent ng ating bansa dyan nga sa Jones Cup. Hanggang dyan lang muna mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.